Dinala ng malakas na hampas ng alon ng mga isda, alimasag at hipon. Medyo masama ang panahon dito sa amin, pero masarap pa rin ang uulamin. Wala talagang makakapigil sa amin para manghuli ng masarap na kakainin. Talaga namang mega jackpot dito sa tabing dagat. Kaya tara, samahan nyo kaming maglambat. Isang pang malakasang mukbang na naman sa tabing dagat. Let's go! Wasdak mga boards, isang mapagpalang araw na naman sa lahat. Samahan nyo nga pala kaming maglambat. Parang galit yata ngayon ng dagat. Yung alon kasi medyo malakas ang hampas. Ahampasin tayo ngayon ng malakas na biyaya. Ang lakas kasi ng alon di pa humuhupa. Nalilito na siguro ngayon ang mga isda. Boards! Sobrang labo ng dagat kaya yung isda di makakita. Panigurado marami tayo ngayong makukuha. Yung mga magulang kasi ng mga isda, hahanapin nila ang kanilang mga anak na nawawala. Tapos di lang nila namalayan, sa lambat na pala sila babangga. Kaya't ito na ang kanilang huling pagkikita. Nakaramdam tuloy ako ng awa, pero wala naman akong magagawa. Ang ulam lang naman kasi ang aming sadya. Yan ang kwento ng mga isda. At ito na nga pala ang aming unang arya. Yung lambat namin ay sampa na. Madami-daming isda agad ang aming mga nakuha. Unang arya pa lang, yung pang-ulam sigurado na. Yan o, si Board Sandro sa hipon pa lang daw, masaya na siya. Tapos dito sa kabila may mga alimasag pa. Unang hatak pa lang namin yung isda namin, mga 1 kilo na. Paano pa kaya kapag nakalimang bisis kami ng arya? Eh di 5 kilo na. Masarap na nga, tapos libre pa. May buntis na alimasag pala kaming nakuha, kaya't pakakawalan lang muna para mas lalong dumami pa sila. Yung lambat nga pala namin, iniayos na ng dalawa kong kasama para sa pangalawa naming arya. Umaga pa lang yung sikat ng araw, sobrang init na. Tapos yung hampas ng alon, mas lalong lumakas pa. Pero di talaga papigil ang dalawa kong kasama. Mas malakas pa daw kasi sa hampas ng alon ang sampal ng kanilang asawa. Kapag umuwi silang walang pang-ulam na dala, di, bero lang, mahal talaga sila ng kanilang mga asawa. Kapag umuwi nga sila, may yakap na, may halik pa. Ang sweet, di ba? At hatakin na nga pala namin ang aming pangalawang arya. Hinihila na nga ng dalawa kong kasama. Ang lakas talaga nila, humila ng maraming grasya. Kaya't pagsampa ng lambat sa tabi, paggising mo sa umaga, wala ka palang katabi. Madami na naman ang mga huli. At ang mga maliliit na isda na mga huli namin dyan, regular sizes na talaga nila yan. Ang tawag namin dyan, mga isdang parangan. At di naman namin kinakain yan, kaya't amin na lang pinapakawalan. At may buntis na limasag na naman kaming nahuli. Pakawalan din natin yan para mas lalo pa silang dumami. Mabubuo na ulit ang kanilang family tree. At inayos na uli namin yung lambat para sa pangatlong arya, para yung mga pang-ulam namin mas lalong dumami pa. Ang sipag talaga ng dalawa kong kasama. Masaya talaga silang kasama. Pangiti-ngiti lang sila kahit nilalamig na. Kaya't sa pangatlong arya, yung huli namin mas lalong dumami pa. Ang sarap talaga mamuhay dito sa probinsya. Basta't may sipag at tiyaga ka lang, talagang pagpapalain ka. Masarap na yung pang-ulam mo at talagang sariwa pa. Ang lalaki na talaga ng mga hipon, akala ko nga sugpo na. Akala ko lang pala. Marami talagang nalilito sa maling akala. Tulad ng akala mo sa'yo na siya. Yun pala, pagmamayari na siya ng iba. At yan na pala mga birds, ang mga nahuli namin sa pangatlong arya. Mga alimasag ang karamihan sa aming mga nakuha. Ang tawag nga pala niyan sa amin ay mga alimasag na matan. Matan kasi may mga itim na dat sila sa likuran. At naghahatag na ulit ng lambat ang aking mga kasamahan. Talagang mas lalo silang ginaganahan. At nakahuli uli kami ng mga alimasag na matan. At malalapad na isda na kung tawagin dito sa amin ay isdang bayan. Talagang marami ng pang-ulam, kanin na lang ang kulang. At yan yung mga kasamahan ko, kahit nilalamig na, pangiting-ngiti lang. Sabi ni Board Sandro, mag-aarya pa daw kami kahit isa na lang. Napakarami na talaga naming huli kahit 4 na arya pa lang. Sapat na talaga to para sa pangmalakasang mukbangan. Pero yung mga kasamahan ko, di talaga mapigilan. Huling last na arya na talaga yan. Yung mga isda, di natin nauubusin para meron pa tayong babalikan. Ang sarap kasi sa feeling kapag meron ka pang binabalik-balikan na mapag-aryahan para sa pang-ulam. Kala nyo, hugot na naman. Yung iba kasi dyan, hugot lang yung inaabangan. Kahit puro nakakornihan. Ayan na ang mga isda at alimasag naming nahuli. Talaga namang malalaki, kaya't magluluto na kami. At ito na mga birds, ang aming paglulutuan. Malapit lang din yan sa Dalampasigan. Kaya't yung paglinis ng huli naming isda, amin ang sinimulan. Si Board Sandro, nag-aasimbol na ng aming paglulutuan. Yung mga hipon at alimasag, akin namang hugasan. At si Board Jonjo naman, yung maghahanap ng panggatong namin dyan. Ganyan ang aming tropa, bawat isa may papel na ginagampanan. Masaya talaga kami dyan habang nagkikwentuhan. Talaga namang sasaya ka kapag ganito kasarap ang iyong ulam. Isa siguro to sa mga rason kung bakit nasasabi ng iba na masaya kahit mahirap. Pero di talaga masaya ang maging mahirap, lalo na kapag may mga pagsubok kang hinaharap. Mahirap kasi abutin ang pangarap kapag ikay mahirap. Pero magtiwala ka lang talaga sa kanya at magsikap. At piliin din natin maging masaya habang inaabot ang ating mga pangarap. Para na talaga akong nagrarap basta yung ulam namin masarap. Nakahanda na nga ang ating mga pangpasarap na sangkap. At habang paluto na ang aming sinasaing, yung mga isdang iihawin ilagay na natin sa ilalim. Yan ang aming bagong saing na bahaw. Perfect yan mamaya para sa mga isda
isda nating iniihaw. Tapos yung mga hipon at alimasag natin, gagisahin natin at lalagyan natin ng kaunting sabaw. At nagpainit na nga tayo ng kaunting mantika. Yung mga alimasag at hipon, gigisahin muna natin para yung lansa mawala. Ito yung ulam na ginisa na may sabaw pa. Tapos yung mga isdang inihaw natin, paluto na. Ang sarap naman talaga. Yung mga hipon at alimasag natin, simulan na nating igisa. Ito yung isa sa mga paraan namin na pagluluto dito sa probinsya. At kung umabot kayo mga birds sa part ng video na to, mag-comment naman po kayo sa baba para malaman namin kung ano ang pinakamasarap na luto nito sa mga lugar nyo. At para malaman naman namin kung saan mga lugar umabot ang aming mga video. Halos mapuno nga ang aming maliit na malaking kaldero. At sabi pa nga ng iba, nakaka-high-blood daw ang mga ulam na to. Pero mas nakaka-high-blood talaga kung mga shell na lang ng hipon at alimasag ang matira sa'yo. At nagugutom na nga kaming tatlo, kaya bilis-bilisan na natin to. Ilipat-lipat ko pa nga yung video para makita nyo kung gaano kaganda ang pinaglulutuan namin dito. Mega shoutout nga pala sa mga kababayan nating mga OFW. Alam kong namimiss nyo na rin gawin ang mga bagay na to. Sana sa pamamagitan ng video na to, mapasaya man lang namin kayo. Maraming salamat po sa mga sacrifices nyo para mabigyan lang ng magandang future at buhay ang mga pamilya nyong naiwan dito. Saludo po talaga kami sa inyo. At luto na nga yung alimasag at hipon namin na isang kaldero. At syempre, excited na naman kaming tatlo. Talagang busog-lusog na naman kami nito. Hawak-hawak na nga ang pangmalakasang secret weapon ni Birds Andro. At syempre, konting pasilip lang sa napakasarap na ulam naming tatlo. Maraming salamat nga pala Panginoon sa napakarami at napakasarap na ulam na ipinagkaloob. Maraming salamat din mga birds sa patuloy na pagsuporta at panonood nyo. Sana huwag nyong kalimutan mag-like, mag-share at mag-follow ng aming Facebook page at ang aming mga video. Sana patuloy nyo kaming suportahan para mas marami pa tayong magawang videos ng kabusugan. Mega shoutout kay Birds Romnick Soa, Bobby Torres from GMA Cavite at ang ating star sender Ma'am Ruth Edwards. Wasdak and God bless.